Ma'am, magandang hapon po, ma'am. Magandang hapon po. Ang concern lang po namin is yung benefits po. Benefits. And yung commission po. Yung other kasi po ng mga kasama ko, hindi pa po nila nakukuha yung mga final pay po nila. Anong pangalan po ng company na pinagtatrabahoan niyo? Ang ano po namin dati is X-Media. Paiba-iba po kasi eh. Anong trabaho niyo po doon sa dati. TikTok? Mga nag-ano pa sa... Online selling. Apo. Okay. Point One Solutions Corporation yung kumpanya. Saan po naka-base po ito? Ngayon po, meron po kami sa may Makati. Tapos po yung parang pinaka-main office po nila, dun po sa may BGC po. Gaano katagal po kayo nagtatrabaho na hindi po kayo nababayaran na? Noong una pa lang po, sir, wala na po talaga. From the start? Yes po. Ilang buwan po kayo nakapagtrabaho? 2 years po. Yung 2 years at wala kayong bayad po? Yes Yes, po. po. Yung iba po sa amin, Sir Rafi, is pioneer na. Like may 4 years, ako 1 year and 1 year magto 3 Yes years po. na din po. And then, ang nangyari po kasi sir, every time na raise kami sa kanila ng concern follow-up regarding dun sa mga need po namin makuha. Nahihirapan po kaming i-reach out po sila. Yung sagot po nila lagi naka-chat GPT. Hindi namin alam kung ano po ba yung mangyayari doon sa mga need po namin makuha. Kasi after po ng 30 days or 15 to 30 days after po mag-resign, dapat po supposed to be makuha na namin yung mga need po Yes. namin makuha based Yes. po dun sa batas. Okay. But ang nangyari po is hindi po namin nakukuha yung mga need po namin. Kayo po, magkano utang nitong Point One Solutions Hindi sa po palagay namin mo? sure, sir, kasi ano daw po eh, sa 2 years ko pong nagtrabaho, ano tawag Never dito? ka nakatikim ng commission mo? Ano po, sir, yung sa benefits po. I mean, ako po, ano po, nung nagbuntis po kasi ako, sir, voluntary po yung ginawa ko. Para lang po may makuha ko sa SSS. Voluntary Yes, yung sa SSS ko po. Hinulugan ko po na sarili kong pera. Ako naman po sir, yung commission ko po. Kasi top host. Gaano katagal hindi ka nakatikim ng commission? Ngayon po na message ko po sila yesterday, sabi wala na daw po akong commission na makukuha. Dahil? Which is, nag-immediate resignation daw po ako. Which is, kaya po ako nag-immediate resignation due to medical condition and unfit to work po ako Teka ng muna, doktor. yung commission, makukuha mo yun kasi pinagtrabahoan mo Yes, na yun yun nga po sir. Lalo na po top host pa din po ako. Even yung mga kasama ko, ganun din po yung naging case. Sabi daw po nila, nagpalit daw po ng policy yung company na lahat ng mga mag-immediate resignation at hindi mag-render, hindi na daw po dapat namin makuha yung commission. Magandang hapon po, Mr. Kayabyab, sir. Magandang hapon din po, sir. Okay, gumagawa ng sariling patakaran itong isang kumpanya. Mukhang salungat ata to sa patakaran ng labor code natin na yung commission, sir, kapag napagtrabahoan na yan, dapat ibibigay. Kaso sabi nitong kumpanya, once na ikaw ay nag-resigned, hindi mo na makukuha yung commission mo. Tama ba yon? Ano diyan kasi titingnan yung policy ng kumpanya na pinag-agreehan nila. Ano yung nakalagay sa labor code natin in terms of commission? Yung commission kasi, Senator, hindi talaga parte ng usual na natatanggap ng mga empleyado. Kasi kapag binabanggit po yung commission base, ang talagang pinagkakakita ng mga empleyado, yung commission lang base doon sa magagampanan nila. Iba pa yung sweldo, iba pa yung commission. Kasi meron silang, I would assume meron silang basic. Opo, meron. Tapos Opo, ngayon, opo. bilang incentive, meron silang commission tuwing sila po yung nakapagbenta. Yes. Yes po. Nag-guess niyo po, sir? Yes, sir. Yes, sir. Kaya nga magdidepende yun sa pinagka-agreean nila regarding sa payment ng commission. Pero pagdating sa kapag hindi sila sinisweldoan, yun pwede namin habulin kagad. Okay, so wala pala sa labor code natin na maprotektahan yung mga commission nila kapag hindi nabigay. Kapag ang pinag-uusapan kasi natin, Senator Rafi, ay kung yung payment, mode of payment sa empleyado ay commission-based. So, protektado yun. Right. Pero kapag yun, ang commission ay on top of the salary, ay titignan natin yung policy or agreement between the employer and the employee. So dapat, that has to be amended. Kung ganon, ipapa-amend ko yan. Dahil kung itong mga empleyado, nagkakakandakuba na sa pagbebenta ng produkto ng kumpanya at ine-expect na nila na talaga bilang na sa kanila yon yung magkakaroon sila ng commission kung magkano amount yon, and then all of a sudden itong kumpanya ay ibigay yung commission na pinagpaguran nila, dapat merong katapat na sanction yan. Nagkakaroon ka lang ng commission, let's say nakakota ka, ganon. Pero kapag hindi mo na-reach yung quota, sometimes wala kang commission. Iba po yung kapag sinabi natin ng mode of payment lang ay commission-based.
ay dapat bayaran yun. 4 to 5 months po silang delay sa commission po. Tapos kapag magre-resign kami, dapat po 'di ba makukuha namin kasi ano na po namin 'yun. Napagtrabahoan nyo na? Yes po. Yes. Tapos yung quota po kasi namin doon, depende po 'yun sa brand namin. Even kumota po kami o hindi, ano po 'yun, may commission pa rin po kami kasi wala siya yung exactly to quota po. Basta maka-sales lang po kami. Andun po yung commission. Mr. Kayabyab, so ang sinasabi mo, wala sa labor code natin ngayon na yung komisyon ng mga empleyado ay nabibigyan ng proteksyon at makukuha nila kapag dapat sila ay nababayaran kapag sila umalis. Amin pong susuriin muna yung pinag-agreean nila regarding the giving of commission. Kung malinaw po na yung pagbibigay ng commission ay kapag na-reach nila yung quota, yun ang panghahawakan namin para i-compel yung company na bayaran itong commission na to. Pero normally, kapag yung commission kasi normally hindi natatanggap sa labor code po yan. Wala sa labor code yung commission. It's not specifically mentioned. Yes, sir. Base sa kung commission-based yung payment, ito meron po silang salary kasi. Okay. Ang commission ay on top of the salary. Na-earn mo yan kapag na-reach mo yung quota. Nabanggit mo nila kasi yung quota. May quota kayo. So, Sir, bali po yung sa quota po namin, sir. Ano po yun bala kunyari, example po kailangan po maka 1M kami sa isang buwan. Okay. Bali po, sir, kunyari, mataas po yung kasama namin. Bali po kasi sa isang brand po, minsan 4 po kami, ganyan. Kung sino po yung pinakamataas na benta, ayun po yung magiging top 1, top 2, top 3, hanggang sa pinaka po. Lahat po yun, sir, mabibigyan naman po lahat ng commission. Ganun po, sir. Kumbaga may ranking po siya, sir. For example, yung brand na nilalive ko po is may 10% po doon na ibibigay si brand doon sa company namin. May share po kami doon na maghahati-hati kami mga hosts, even the managers and TLs na naglalive at may hawak ng brand na yun. So, dapat may makukuha talaga. Mr. Kayabyab, ilagay na lang sa benefits, incentive benefits itong commission from now on. We have to amend that labor code natin na kung saan yung commission ay hindi masyado klaro ang pagbanggit. Dahil marami sa mga sales, special sa mga salesman na full-time nagtatrabaho sa kumpanya. Hindi lamang salesman, maging sa mga hotel, sa mga restaurant, na after sila ay ma-reach na yung quota, and then as benefits, as incentives, para magtiyaga sila, magtrabaho sila ng gusto, nagkakaroon ng commission. Nagsiset up sila ng kasi commission para sa mga empleyado. Hindi lahat po ng empleyado nagkakaroon ng commission. Kaya yung commission to entice the employees to work harder, to work more, yung company nagbibigay ng added incentive in the form of commission. So, what I mean is that we can only enforce that kung may malinaw written agreement between the employer and the employee regarding the payment of commission. Okay, meron nga silang agreement, kaya lang binago, di ba? Opo, Yes. paiba-iba po sila ng policy, sir. Pinaiba-iba yung policy, Mr. Kayabyab. 1 minute, yes, meron kayong commission. 1 minute, kanseladong commission. Even Parang ganun nangyari. Attorney Garrett, Magandang hapon po. narinig mo naman, pinag-usapan namin ni Mr. Kayabyab. Maging si Mr. Kayabyab, nalilito eh. Totoo po yan, Senator, na it's always isa sa pinakamalalaking problema sa labor cases natin. Dumadami na po kasi industriya na nagbibigay ng goals or commissions at dumadami rin po ang hindi nagbibigay nito. Nagiging regular money claims lang po yan against the employer. So tama po kayo, dapat higpitan po natin. Pag nag-impose ang isang employer ng commission scheme sa kanilang employees, dapat siguro may deadline kung kailan po dapat ito nire-release. Pero walang pulisiya or nakasulat sa labor code na sinasabi yan. Wala po, Senator. No? Yung commissions po is generally included sa wages po ng isang empleyado. It forms part po ng kanilang wages. So, nagiging po yan, Senator. Parang case lang po siya ng paghahabol ng sweldong hindi binigay. Okay, so parang sweldo na rin yan. Opo, Senator. No? Any remuneration po due to the employee. Sabi ni Kasama Mr. po- Kayabyab, wala raw eh. Wala pong exact. Tama po yun, Senator. Kaya kaming mga nagpa-practice po, sinasama na lang po namin siya sa wage claim po. Well, paano kung yung bigla nagbago ng pulisya itong kumpanya at sinabi niya wala ng komisyon?
Pumapasok po yan sa Article 100 ng Labor Code, yung tinatawag nating non-demonation. Bawal nyo pong bawasan unilaterally o nang walang paalam sa empleyado ninyo yung mga benepisyong nasa kontrata. Kailangan po nakapirma ang empleyado, na intindihan niya ang mawawala sa kanya na originally na andun po sa kontrata. So Ayun. kung wala po silang consent sa pagtanggal ng commission, then hindi po pwede yun, Senator. Kaya Biab, Yung commission hindi talaga parte ng wages. Dahil mali po yung nasabi ni attorney na parte ng wages po yun. Ang commission, on top of the regular salary yan kapag nasa kontrato o policy. Pero as a general rule, the employees cannot demand commission if the company is not giving commission. kaya nga, pero what about kung all of a sudden, binago nila yung polisiya nila tungkol din sa commission? Kapag matagal na nilang ini-enjoy yung commission na yun, tapos binago ng kumpanya unilaterally, violation po yun. Yun. At sabi nga ni attorney, violation ng Article 100 of Labor Code. Okay, yun po yung ibig nila sabihin. Kasi Yes, po. basta-basta na lamang binago yung kontrata nang hindi pinaintindi sa kanila na kung bakit babaguhin yung tungkol sa commission policy. Di ba, Mali sir? po yung ginawa ng kumpanya. Papatawag niyo po itong one-point solution sa inyong tanggapan. Sasama namin po itong mga empleyado para magkwentahan na kung magkano yung commission na dapat bayaran sa kanila, bayaran na. Opo, papuntahin niyo po sila. Nandito po kami lagi, everyday po. Mr. Kayabyab, patawag niyo po itong point one solution and then may sumbong po sila na pabago-bago na yung pangalan nitong kumpanya. So merong itong ginagawang kalokohan. Bakit nila binabago-bago yung pangalan ng kanilang kumpanya every now and then? Kailangan pong pumunta yung mga complainants po sa aming opisina para mag-execute sila ng formal complaint, request for assistance para mapatawag namin yung company. Mr. Kayabyab, sasamahan po namin sa inyong tanggapan itong mga Salamat po. empleyado at patawag niyo Yes po po, itong Senator. kumpanya. Samahan na lang po namin kayo sa Dole. Kami ng Bahal sa Transportation. Maraming Okay, salamat. sige.